Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, tuklasin natin ang isang mahalagang topic na nakaaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo, ang cholesterol. Ano nga ba ang cholesterol? Ang cholesterol ay isang uri ng lipid, isang waxy, fat-like substance, na mahalaga para sa normal na function ng katawan. Matatagpuan ito sa bawat cells at mahalaga para sa produksyon ng mga hormone, vitamin D, at mga substance na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Ang cholesterol ay naglalakbay sa bloodstream sa mga maliit na pakete na tinatawag na lipoproteins, na binubuo ng lipid sa loob at mga protina sa labas. Mayroong dalawang pangunahing uri ng lipoproteins na nagdadala ng cholesterol, ang low-density lipoprotein o LDL at high-density lipoprotein o HDL. Ang LDL cholesterol, na madalas tinatawag na bad cholesterol, ang nagdadala ng cholesterol mula sa atay patungo sa mga cells. Kapag masyadong maraming LDL cholesterol sa dugo, maaari itong mag-ipon sa artery walls, na nagiging plaque. Ang pagkakaroon ng buildup ay maaaring magdulot ng atherosclerosis, isang kondisyon kung saan bumabara at tumitigas ang mga artery, na nagpapataas ng risk sa sakit sa puso. Ang HDL cholesterol, kilala bilang good cholesterol, ay tumutulong sa pagtanggal ng cholesterol mula sa dugo at dinadala ito pabalik sa atay, kung saan ito'y inaalis mula sa katawan. Ang mataas na antas ng HDL cholesterol ay maaaring magpababa ng panganib ng sakit sa puso. Mahalaga ang pagpapanatili ng malusog na antas ng cholesterol para sa pangkalahatang kalusugan. Ang pagbabago sa lifestyle tulad ng pagkain parati ng balanced diet na mayaman sa prutas, gulay, whole grains, at mga healthy fats na matatagpuan sa mga sangkap tulad ng olive oil, avocado, at mga nuts habang limitado ang pagkain ng saturated at trans fats ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa antas ng cholesterol. Ang regular na ehersisyo, pagpapanatili ng tamang timbang, at pag-iwas sa paninigarilyo ay mahalaga rin sa pag-manage ng cholesterol at pagbaba ng panganib ng sakit sa puso. Narito ang 10 pagkain nagpapababa ng masamang cholesterol. Oats. Ang oats ay mayaman sa soluble fiber, naglalaman ng beta-glucans na nagpapababa ng pag-absorb ng LDL cholesterol, na tumutulong sa kalusugan ng puso. Bawang. Ang bawang o garlic ay naglalaman ng allicin, na maaaring magpababa ng produksyon ng cholesterol sa atay. Isda. Ang isda tulad ng bangus at tilapia ay may mataas na omega-3 fatty acids na nagpapababa ng triglycerides at LDL cholesterol. Avocado. Ang avocado ay mayaman sa monounsaturated fats na nagpapabuti ng antas ng cholesterol. Kamote. Ang kamote ay mayaman sa fiber, potassium, at antioxidants na sumusuporta sa kalusugan ng puso. Soybeans. Ang mga produkto ng soybeans tulad ng tofu at taho ay naglalaman ng mga sangkap ng halaman na nagpapababa ng LDL cholesterol. Nuts. Ang nuts o mga mani tulad ng pili nuts at cashew o kasoy ay mayaman sa healthy fats at fiber, na nagpapababa ng LDL cholesterol. Dahon ng gulay. Ang mga dahon ng kangkong at malunggay at iba pang gulay ay mababa sa calories, mayaman sa fiber at antioxidants na tumutulong sa regulasyon ng cholesterol. Barley. Ang barley ay naglalaman ng beta-glucans, isang uri ng soluble fiber na tumutulong magbaba ng cholesterol. Brown rice. Ang brown rice ay mayaman sa fiber, puno ng sustansya, na sumusuporta sa kalusugan ng puso at epektibong pamamahala ng antas ng cholesterol. Ang pag-unawa sa cholesterol at ang epekto nito sa kalusugan ay nagbibigay ng control sa mga individual na gumawa ng maingat na desisyon tungkol sa kanilang lifestyle at kalusugan. Sa pamamagitan ng maayos na pag-manage ng antas ng cholesterol sa pamamagitan ng pagsunod ng healthy habits, regular na pag-check-up sa doktor, at kung kinakailangan pag-inom ng supplements, maaari nating mabawasan ng malaki ang panganib ng sakit sa puso, na nagdudulot ng mas malusog at mas mahabang buhay. Tandaan, kumonsulta pa rin sa inyong doktor para sa personalisadong payo lalo na kapag umiinom ng iba pang gamot at suplemento. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo,
I-like at mag-subscribe para sa iba pang mga kaalaman na pwede natin magamit. Salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod na video.